Good day mga ka-idol. Ayon nga sa may-ari ng Blackwater Bossing na si Mr. Jusil Dusi, pinopurpose niya sa management at sa governor, especially kay Commissioner Willie Marshall, ang isang dispersal drop sa paparating na PBA annual drop sa July. Ayon mismo kay Mr. Jusil Dusi ay para maibalik ang parity ng liga dahil nga hindi balanse ang liga, at isa sa mga posible isama sa dispersal drop ay si Renz Abando na kamakailan ay hindi na nga nagkontrata o hindi na pumirma ng extension contract sa kanyang kupunan doon sa Korea, at hanggang ngayon nasa Pilipinas ito nagpapahinga. At the age of 24, si Renz Abando na ang pinakasikat na player sa Korea. Sa height nitong 6'2" at high flying ability nito ay malaki ang maitutulong nito para sa Converge Fiber Xers kung sakasakali mang payagan ng PBA ang dispersal drop, dahil ang Converge Fiber Xers ang merong magmamay-ari sa number 1 pick. Kaya naman kung number 1 pick ang pag-uusapan at sa number 1 pick din sa dispersal ay makukuha talaga ng Converge Fiber Xers si Renz Abando, at malaki ang maitutulong talaga nito sa Converge. Samantala sa second pick naman ay malaki ang posibilidad na makukuha nga ng Blackwater Bossing si Justin Gutang na nanggaling din sa Korea sa koponan ng Changwoo LG Shakers, at merong itong height na 6'4". At the age of 27 ay po pwede na rin balik Pilipinas si Justin Gutang para magpasok sa PBA annual rookie drop at dadaan daw sa isang posibleng dispersal drop. Malaki ang maitutulong ni Justin Gutang sa Blackwater Bossing, especially sa kanyang experience sa Korea. Isa itong energy guy na big man na po pwedeng sandalan pagdating sa bakbakan. Kung running game ang gagamitin ni Coach Jeff Caracio ay malaki ang posibilidad na isa ito sa magaling na mag-finish all the way to the ring, dahil sa kanyang energy ay tiyak ang kanyang mga kasama ay mahahawa niya at mananalo na ang Blackwater Bossing. Kung sakasakali man idagdag ito sa lineup ng Blackwater Bossing at makakuha pa ng first round, ay tiyak mas lalong lalalim ang Blackwater Bossing. Samantala sa number 3 pick naman sa dispersal drop, kung sakasakaling payagan, ang Northport Batang Pier ang may-ari ng number 3 pick, na kung saan ay malaki ang posibilidad na kukuha ang Northport ng isang big man na posibleng makatulong sa kanilang lineup, at ang target ay si AG Edu. Si AG Edu, 24 years old, isang 6'10 ang height, huling nakitang naglaro sa Toyama Grouses sa B-League sa Japan. At dahil nga isa itong Gilas player, malaki ang posibilidad na dadalhin ni Edu ang Northport Batang Pier papunta sa promising land, at hopefully makapasok na sila sa finals. Kinakailangan ng Northport Batang Pier ang serbisyo ni AG Edo kung papasok ba ito sa PBA, dahil wala pa rin balita kung meron bang international offer pa si AG Edo, at huli nga ay sa Japan. Meron bang Korea na offer or Taiwan? At kung hindi man ay tiyak ay maglalaro ito sa PBA, at hopefully malaki ang tsansa sa Northport Batang Pier. Samantala ang number 4 pick ay pagmamay-ari ng Rain o Shine Elasto Painters. Marami na ang nag-aabang sa player na ito, si Jason Brickman. Ilang taon na nga bang inaabangan ito ng mga fans na pumasok na sa PBA, at hopefully kung sakasakaling merong dispersal drop ay malaki ang posibilidad na magbalik ito ng Pilipinas at maglaro na sa PBA at the age of 32. Isa na ito sa mga successful na player ng iba't ibang bansa na Filipino-American. 6
feet po ang kanyang height, pero napakagaling pumasa. At take note ha, isa itong scoring machine. Huling nakita ito naglalaro sa Japan sa T1 League, rather sa Taiwan sa T1 League noong 2022. Nakakuha ito ng kampyonato sa kanyang leadership skills at sa kanyang pagiging energy guy. Malaki ang may tutulong nito sa Rain or Shine Elasto Painters. Ito yung kailangan ni Coach Yeng Giao na player. Samantala, ang number 5 pick sa paparating na dispersal draft ay ang Phoenix Fuel Masters. Hangad ng Phoenix Fuel Masters magkaroon ng isang leader sa kanilang kupunan at magiging tandem ni Jason Perkins. Isa nga sa posibleng magbalik sa PBA or sa Pilipinas ay ang kapatid ni Keper Ravena na si Terdy Ravena na huling nakitang naglaro noong 2021 pa sa Pilipinas sa UAAP. Pagkatapos ng kanyang stint sa UAAP ay nagpunta na ito ng Japan at doon na namalagi ng ilang taon. At malaki ang may tutulong nito sa Phoenix Fuel Masters kung sakasakaling magdesisyon ng magbalik Pilipinas si Terdy Ravena. Kaya aabangan natin ang magiging desisyon ng PBE Board of Governors kung papayagan ba ng PBE ang isang dispersal draft. At hopefully ay magkaroon para naman sa ganon maging patas na ang mga kupunan sa lineup, dahil pawang malalaking kupunan lang sa PBA ang laging nakakakuha ng kampyonato, especially ang SMC team. Bago pa man natin tapusin ang ating kwentuhan, shout out muna tayo sa ating mga solid na followers na laging sumusuporta sa atin. Kay Sir Ricky Lanza ng Ricky Rider TV ng Tansa Cavite, Kagawad ka at sa Kindukusin ng Hagonoy Bulacan, Anthony Laki Alon at sa Laki Alon family, Ronald Bersubidal, Adrian Dulay, Julius Roche, Criston Mariscal at Rafael Branya. Marami pong salamat sa walang sawang niyong pagsuporta. Pakibisita na rin po ng Facebook page ko, paki-like, paki-follow, paki-share ganun din po sa YouTube channel ko at sa TikTok channel ko. Hanggang sa muling kwentuhan, maraming salamat po.